kay natay dila. Dili ba na kung yung kibali nga sayop ta sa Ginoo ibutang ng dila. Kay na may purpose ni mong usan makita ko sa unahan na may purpose gihapon ng Ginoo ani mga butana. Na dinhi ato makita may son isgutan nato ning mga sala sa dila. Now, sense of tongue, ano sala po ni sala at atong dila? No, muna yung kasagaran nga muna wala na takawantay nga ang atong ginalitok di ay dili na normal, dili na ko insakto. Dini sa Bible ato makita may son nga sa James chapter 1 verse 26. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa James. Verse 26 chapter 1 siya. If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Kung ato kakabalo, bubusal, kanang buhikot, kalipos na imo pagkakilinuso. Walay pulos sa imo pagkakristohanon. Kung bagay na ba? Angkon kang luwas ka, pero dili ka kabalo mo upugong sa imong dila, dili ka kabalo mo sa pag-regulate anak niya. Walay pulos. Isang kung saan yung sulti ang pulong sa Ginoo, dili ka tauhan. Yan naman, ang imong ipanglito, so kuha sa imo, kinabuhi. So, ato makita may so the tongue is a little member. Jutay ra siya nga, membro daw sa lawas, nasa siya. And boasted great things. Pagkapanginamog siya sa mga kong butang, no? Dahil na po lang sa Ginoo, behold, how great a matter a little time or a little fire kindleth. Kung gamay na siya pero dili ka kumpiyansahan, makaguba siya o mga butang. Usa na ang relasyon. Pwede makaguba sa friendship, pwede makaguba sa marriage, pwede makaguba sa kung saan klase ng mga relationship. Sa panahon na ang dila din na tumabantayan. So, inga na po na sino? Mupo siya o fire. Ay mong makasunog siya kung dili na ito siya mabantayan. So, kung ato po malandungon maigsoon, bantayan na ito ni siya, kaya mupos siya ni tulong ka mga sala. Nagkakristohanon ka, dili ka kabalong pugo sa atong dila. Kung ta kabantay nga, atong isulti, naka-offend na niya. Na yung mga panahon nga, kung mahimo, di na lang itong tigo, bahalang naglagot kung taka. Di lang ito maka-offend. Ako itong una, pinubuhin ako. Kasi sa imong dila, mabantayan yung mga lagot na utak, no? Pero di na lang itong sulti. Mas dili pa ka maka-offend. Kaysa nagyaw-yaw kagdagan ba? Wag kakabantay nga, yung mag-isulti, naka-offend na dahil siya. Now, hinugto ba na ito pagkayon? Yung sa Bible, kung kita daw naasa kahayag, dapat magkinabuhi ka sa kahayag. Sa kinabuhi. May ka nga, nakangkol kang kaluwasan, pero ang imong pinulungan, labaw pa sa mga believers, dili maayo. Dili maayo. So, din niya ito makita may sa Philippians chapter 2, verse 12 to 15. Namin ka, mga Kristohan na sila, pero tanaw mo ng baka, maayo tayo. Ano? Batayan na ito siya. Ingon sa Philippians chapter 2, verse 12 to 15. Magsugod na sa verse 12. Dala, ko. Natulit pa sa screen. It says, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Yan siya Apostle Paul, kung kita daw, nagpasilugtanon, tingnan niya ang mga Pilipinas. Ang atong pagkaluwas ba, kanang nagkaluwas sa atong mga akuran, atong ipagkinabuhi, ang nga may kahadlok o pagpuro, o lang trembling, ay pagpuro. Kung pasamod ka na, magkinabuhi ta nga, kung sa ato pa, nagkinto ta, tungod kay, nagmonitor na to. Dili kay, basta na lang, or ka nagsulti ba nga, ingo pa sa, ingo pa itong mga bugil-bugil, when the cat is away, and the rat and the play down. Wrong man na siya ng pagkasulti sa grammar, pero naay kahulugan, naay mga buot pasabot anak niya. No? So nagkinabuhi ta, dili man ta nagkinabuhi para sa mga tao. Nagkinabuhi ta nga, makalipay ta sa atong Diyos. Kaya ang atong pagsunod,
obedience mo na sa nagluwas na to. Now, nindot kayo nga, hinangkon kang luwas ka, hinangkon kang anak ka sa Dios, nagkinabuhi ka na dili ko sa lawayon. Dinhi, usa sa mga problema maigsoon, o basahon nimo, verse 13, for it is God which worketh in you, no? Both to will and to do of His good pleasure. Para sa kalipay ni sa Dios, nganong mahimot ang sacrifice, nganong namulo ka naman kibali ka, diyaan na to ato kagustuhan, musunod lang sa kagustuhan nga naman, ang malipay siya sa tuwa. Kaya siya ang nag-antos para sa atuwa. Dili kita nag-antos, nga ron ta nga luwas. Dili, giantosan ta sa Ginoo. Kung salamat yung nagkaplagan ta. Siya kita nangit nato. Dili kung kita maningit sa Diyos. Oy, bisa nun sa kwenta. Siya kita nga, na-clear na siya tanan. Nasabta na ito, ay ano to, no? Kung nagkamata ka, manang enlightening. So dahil na-enlighten ka, at masalamat ka kay nakakapunta. Pareha man ta kay karmo. Ay mga karmo. Dato man ka o pobre, may education man ka, no? Educated man ka o non-educated. Nakagya po ng pride. Pero salamat kay, di pa samot ganda ba? Para sa iyong pleasure daw, kung nakalipay niya, manay siya, do all things without murmurings. Sa pulong anak, kung imong sumpayon ang murmurings, ang disputings, mahulog na siya sa complain. Para sa Bisaya ka ng complain ba? Ka ng, reklamo? Bagulbol? Murmurings, dito bagulbol, no? Na disputings, di ka na magsukit-sukit pa ba? Di lagi mo diritso. Ano? Kaya ka na mag-complain siya. Napay complain ba? Bisang kabalog isa pero sukit-sukiton pagit ka. Sayop di ay na. Gitudluan ka paraan kabalog ka nga muna ang objection ba? Muna ang padulungan munta, pero sukit-sukit gid ka. Muna yung ta, siya, do all things without murmurings. Murmurings, bagulbol. Disputings ka ng pagsukit-sukit. Ang iyang purpose sa pagsukit-sukit, dili man ako nag-inform ka tungkol kay wala ka kabalo. Okay man na. Sila. Manibot pa sa butiha. Kaya nga naman, gusto naging mo complain. So, kini pag-complain mo ikson, bisang naay kamatuoran, sala dahil na siya. Nareklamo ka, kasi nahibalo ka, para man sa kaiwan ta. So, kini mga reklamador, delikado na ano bang kitaan O saan no? Pantayan nato na. Dito, halang to ang disputings. Nga naman, wala pa kung sinsakto. Sa verse 15, yun na po siya, that ye may be blameless. Ang purpose niya, aron nga dili ta mahimong sa lawayon. And harmless. Dili makadaot, no? The sons of God. Gisulti sa Ginoo na, ang purpose niya nga dili ta reklamo, dili ta daghang mga bagulbol tungod kay gusto sa Ginoo nga dili ta sa lawayon, dili ta makadaot. Ingon nga mga anak sa Dios without rebuke. Dili mo badlong in the midst of a crooked and perverse nation. Diwi na, balik ko pagyod. Diwi na, balik ko pagyod, no? And perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Ang purpose din sa Ginoo ang mudan ang gihapon ta. Wala man na maingon kibali nga dili ta mo mukinang tungod kay pobre ra ta, dili ay. Ang kinabuhing Kristiyano, kay man yung matago ang kahayag. Dili niyo matago. Kay once nga na ang kahayag, ang kangit-it mudagan yun na. Para na sa suga ba sa kalsada, kanang suga sa sakyanan. Pag i-switch on nimo ang suga, pakita niyo ba ang ngit-ngit nimo o mudagan. So usa sa makasulog sa atong testimonyo, usa sa makaguba sa kinao. Hindi na ito mabantayan. Ang pulong kumagula sa atong baba. Reklamador ta kaayo. Usay, reklamo ta sa panahon. Ano? Usan, kaya init ko kaya may reklamuhan na. Ang Diyos, di mo reklamuhan na, di ba? Patunglo na ba? Tugnawa po sa panahon. Ay, grabe tugnawa. Nagreklamo ka? Sayop sa atong dila. Di-create sa atong mga dila. Hindi po ka reklamador. Ano reklamo mo dito ko no? Nga gidala mo tagin sakto.
Ikaw sa tingaling binuangan ta. Sa Ginoo, maayo ba Ginoo sa tuwa? Pagulong to, no? Kasi nga lang yung sa reklamador, kung mabulbulan, mga pabulbulan mo susunod. Pero abin mo, sa observation, ang mga reklamador ka nang i-supportin. Ganahan na sila suportahan pero kung dili na suportahan, hindi na ba na support? Dili na ba kasagalan sa mga reklamador, dili na suportahan mo, dili supporter. Dili supporter. Kung gusto sa Ginoo nga, dili ka reklamador, kaya may mga supporter ka. Sa gamit ng mga supporter, wag isawa na, kaya ilong na sila ba? I-review. Manabantayan na ito ni. Kaysa complaining my soul, kuyo bilya ang murmurings and disputings. Mabantay taanahan, o sana sa sayop sa atong dila. Namukos na sa atong kasalanan, ingon ng mga Kristohanon. Ang purpose Ginoo, aron dili ka mahimong masalawayon. That ye may be blameless and harmless, sons of God, yan ang po sino, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation. May soul, hindi ano dito sa perverse na nation na ito. Di man ka, ang kabalo ka, may nanay. Nana sila yung mga probable cause. Nga ang Ginoo kanun na nagsusi sa ato. At lumatanan. Kada oras, monitor yun ta. Sobra, ang mata sa Diyos, no, labaw pa sa CCTV. CCTV mawalaan siya o kurente, di na ulitok, tinog. Wala na ko eh, kurente, kaya musyagin mo lang, connected. Para sa akin, kurente rin. Kaya na pag-product, kaya naananig kay, naman siya motion detection na siya. Kung asa ang movement mo, kuyog siya ba na? Kapakapa si Kiri, kaya nga mo sunod ba? O di, mula mo liyaw ko, kurente. Mulihan pa sa tungkol sa Ewan ka, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. So kaya gisulti ni Mason, ang purpose niya, no, ang iyang mga kanakan, aliwali anang hiwi o baliko nga nason, magpabilitag muhayag mo ang kan. Ano yung purpose niya? So, kung reklamador ka, hunong na ta anak, sa'yo, hunong na ta, kaya ganoan, aron nga mahimo, manindot ang atong testimony. Nagpabilit siya, mo shine as lights in the world. So, avoid na tayo complain. Kaya yung mareklamo nyo, huwag tayo nahimo. Ano no? Sige tayo reklamo nyo, huwag tayo nahimo. Ay, sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verses 8 to 10. No? Ay, kaduha. Muna ibantayan na ito na Colossians chapter 3, verse 8, 9, and 10. Tingnan sa Bible, but now, ye also put off all this anger, wrath, kapungot, malis, pagkamalisyoso, then blasphemy, kanang bugal-bugal, then filthy communication out of your mouth. Kanang mga sinumpihan nga laway, mga sinumpihan nga dili maayo, mga sinumpihan nga mga binuang, para ang mga hugaw na pagkinabuhi, hugaw nga pinulungan ikan sa atong mga babo. Then napag-iligdag, line up one to another. Kanang gitawag mo din, ang paghigda. No? Pero mo ba po ng word nga lie, yung higda. Lie ka ng pagpamakak. No? Di na natama, ayaw mo pag binakakay sa usa-usa. Seeing that ye have put off the old man. Kanya to, okay, man to, kalimutan mo to. Yawan, mo to trend, ito muna. Muna na, ang pagpamakak. Pero kahit di-put off naman na, gihawas naman na, gihigluan naman to sa Ginoo, kaya we are justified naman. Kumanta nag-doubt ng Jesus Christ na ito first mga luwas, ay hindi mo kalimot ka sa Hebrews 10:17, ipasaylo to o ikalimtan. No? Diha nagsugod ang word justified. Diha nagsugod ang atong pagka-justified, pagka ipakawan atong sala, ipakamataro ka. Kanilang ng dawat at Jesus Christ. Ipasaylo na, nagigiltan. Nga naman, gibayo na sa Ginoo tanan. So gusto niya mamupadayon ka, sakto na.
So kitok pa mga pagpamakag, ganyan ito po man to, apil man to, ingon na po sa Ginoo, line na, punong na taana, no? And have put off the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Marang ingon sa 2 Corinthians 5:17, mabangko ka. So bago ang kinabuhi, dapat mo na atong ipadayon. Kinabuhi nga kanang makapahimuot na sa Dios. So ang kinabuhi nga makapahimuot sa Dios, dili makakon. Ikaduha nga butang maigsoon nga gi-create sa atong dila, maigsoon ang gitawag lying. Kining pagpamakak. Usahay mo gamit ka ng mga kubitsa, pero may pagkatinood. Pero di ay, dili tinood. Bakak may tawag anak. Wala ka magsulti insakto, ikuhaan nimo, bakak ka na. Ang insakto, gidugangan po nimo, dili na po na insakto. May sobra naman. Dili na purposeful ba? Kung ang imong gikinahanglan dito nga aron mapuslan sa diha is 2.5 naman. Unya ang length sa imong vital pare is 3 naman. 3 feet man. So kuha ditong 1/2 aron mahimo siya purposeful. Mahimo siya mapuslanan. Mo po na ang kamaturan. Walay sobra, walay kulang. Kaya kung kulangan po nimo siya, di mo po siya mata. Ang kamaturan, yun ang kamaturan, kay kulang naman. Napagsibog yun. Kung sa giingon, mura, gina. Walay sobra, walay kulang. Sa Tagalog pa, walang sobra, walang labis niya, walang labis, walang kulang. Na naman, aron mo purposeful. Sa ato papapapilungan, mapuslanon. So dito doon, tas ginuan naroon mo ito, mapuslanon. Diba? Mas nilot pa rin kinabuhay natin dali sa tanay ako tas kalimutan ng mapuslanon ta. Kaysa watin pos. Kahit ka pa binandangan na, kaya tawana, wag yoy, pulos. Ay pagkanito tayo. Isag wala na tas kalimutan, hinumduman ka po ta. Naman, napuslan ang katong kinabuhay. Bantay tani, no? Ikaduhang salak, naliin, mag-create sa atong dila, may soul is lying. Hindi pa pumakag. Bantayin taan na ha. Masahin mo na itong rason. Para makasulod, makalingkawas na tata sa mga kapal ng mga pananagutan. Pero dili, dapat tubangon mo, ala sa iyo. So, tingin sakto. Sa'yo nalate ka, kayo mo nila, so tingin mo. Walay sobra, walay kulang. Kalit, lagi ko kahit nagulang-gulang ko sa kaya sa kaya ng naman. Ay, huwag ko sa akong pagkalit. So, kung mura sa deka, nag-atang, alas 8:50. So, 10 minutes na po, wala din agi. Yan agi, alas 10 naman. Alas 10 na po nakasakay. Nag-closing na tahapin sa tuwali ni Ray, okay, pag-amot. Sana isakdo, may lumagawa, kamumatag sa iyo. O, tinagkadaag do, begyo. Nakawag na. Gusto, lamit. Dili na may mong purposeful sa kinabuhi. Ano? Kung ang vital paring 2.5 rang ikinahanglan, ano siya mo, kung fit siya sa kapuslanan, trace mo siya, putan siya, para musibo siya sa iyong kagamitan. Wala purposeful, no? So, ang atong pagpamakak, ang sobra, sayot kaya po na, ang kuwag, sayot kaya po na, insakto yun. Kaya nga naman, sa panahon na i-apply na ito ang insakto, musibo sa gusto sa Ginoo, ngunit ito, ang kinabuhi mo. Kay sibo man. Walay sobra, walay kulang. So, bantayan na ito na no, kaya ang sobra, part yan po na sa pagpamakan. Kung kulang, part yan po sa pagpamakan. So, sibo-sibo, ragyan. No? Sibo-sibo, ragyan. Ayaw mo kalimot nga, dahil na nang mamatay na ng pagpamakan. Si Ananaya sa Paira ba yung Exod? Namatay pa sa pagpamakan ba yan? Natay commitment. Ya. Nangatik ka. Ano dili mo malubag sa pastor na? Dili ka malubag ka na. Malubag kita sa Ginoo na. Ikaw ako mo pastor, manikamot mo apply sa akong consulting. Manikamot mo, pagsaan ko, panikamotan din ako. Kaya nga naman, mahimo mong bakakon ka. Natin kita word of honor. Ano? Anong kabalong nga bubarong sa imong isulti ba?
Ayun mo to, kana, put ka, sa kaliwo, may lang palusulti, nagbinuang sabka, napamigilin mo di mo sabot, yung kakanautang. Pero naghimo ka insakto, yung barog ka, bisa pag-in ka, straight to ka, pero at least insakto mo yung maghimo. Wala, mudaot sila sa imo, at least maayo ang yung maghimo. Yun na gusto sa Ginoo sa ato ng iso. So, bantay ta ha, ang sins of the tongue, ikaduha is lying. Hindi na pagpamakak na isoon. Yung sa Bible, puyog na siya sa gitawan ko, kabuang sa bata. Mahingon na ang mga bata, hindi na mamakak, ayaw mo ito, anak. Ayaw kayo na magpabrikit na istorya sila. Tanaw ni mo nga, yung anak, mag-isip, yung kayo katawan naman na, pero sunod sa kasing-kasing, bukatin mo dala. Na naman, nasayang gagbiling kung saan ko ang mga bantay ta, no? Ay gusto sa Ginoo nga mahimutan, himutan ni. Katapusan. Okay ba ta? Yes. Katapusan. Proverbs chapter 20 verse 19. Proverbs chapter 20 verse 19. Yan ang Bible, he that goeth about as a talebearer revealeth secrets. Therefore, meddle not with him that flattereth with his lips. Sa laing pulong anak Exxon, kanabang itaw ko, lipak-lipak. That is gossip, no? Nag-istorya mo sa dilit tinoon. Imo ang dilit bao. Ang angay nga i-describe sa iya. Dili angay nga imong ilabil sa iya. Kanang himuan mo siya tumo-tumo na istorya mo. Diba? Ipabrigit nga pulong, kunya, ibula-bula ninyo, muna, ato-ato lang yan, hindi po titinuon. Kasagaran, anak din tinuon, Mike Son, mga ato-ato lang yun. Hindi magkamahadlo kung mag-wish out as tanan, kitinuon man. Pero hindi tinuon, mahadlo po ka, ato-ato lang yan. Sige, ato-ato lang yun. Ato-ato, so, yan sa inyo. Yan siya, kaya mag-ato-ato, mapunto siya. Ato-ato lang yan. Tibo, parang kayo nagkabalo na, pero bitan sa ato-ato raning. Kanta ni, magsubal, kanta nga, si Bakira, si Mantayon, no? Di man ka siya ang nagsumbong, siya po ay ang satan, di mali. So, ang tawag ka na may soul, in one word is gossip. Gossiping. Kana bitaw na istorya ka sa mga butang na imo dahil gidaon kang imo sikay nun, at is gossip. Yung ikabalaman ng Ginoo nga kanang gihimo nimo dili tinuod, balik na si mo ikaw ra gyapon mo daot. Manako, alibakol ko ali ko hadlok eh. Ano basta kay siguro wala ko nga nagkinabot kay karon. Ano di sa tinuod at least kabalo mo sa pagigimo. Madiay. Ay lang ko kuhita yung sumbagan kay kapalo di ko murita ng sumbag. Kaya nga may panahon na napupukan ko, mahulog lang din ang mayo. Pero kung dili ka ni mayo, kahit kung nakadaan, kaya nga naman hulog lang magina. Kung backslide ka, na tinuod dito ang maluwas, ay bakit ilang panahon? Magduda na kasi kung kulingon ba? Nga naman, umura na ka, lahin naman ako ibati. Solusyon rin na lang, mabalik rin is Ginoo. Katong kakato ka? Ilan na ako sa'yo? Sorry kayo, sa'yo pa yun. Wala mong pupitaw ka din sa'yo. Wala sa'yo. At wala ka sa'yo ka. Marali ang panahon nga, pag nasayop ka, nawalutan mo tuon sa atong kargo. Kung ikaw mo tuon sa mga kargo, okay mahimo. Pero dahil mo paubos ka, isang nasayop ka niya, paubos ka. Wala pigyapan ng Ginoo sa tuwa. Kaya ino ng Ginoo sa panahon mo paubos ka, kabalo kung siya ka, nasayop ka, hingal ko kung nasayop, niya paubos ka. Siya, ito mo, Ginoo ka sa Ginoo. At ito nasadaan mo, pero di mo Ginoo sa iyo. Mahin mo Ginoo, pero pa na, siya lumang sa Ginoo. Gossip mo ikson, kung sana, sa mga butang, nag-create sa atong dila, namukos sa atong sa. Kabantayan na, dapat ato ng ampingan atong dila, na daily tapos siya. 1 John chapter 3 verse 18.
Ani sa to sa 1 John chapter 3 verse 18. Before ko mo close. Okay ba ta? Sige. Before ko mo close, 1 John 3:18. Yung sa Bible, my little children, let us not love in word. Ayaw mo pag kahigog man sa pulong lang, neither in tongue. Huwag pasunod ka ng mga pasalig lang, no? But indeed, diyan ka sa trabaho, di sa buhat daw, o sa kamaturan. Yan kung mayroon ka masulti, dahil naman pero dili tagahimo. Dapat atong higupuan ka ng paghimo sa eksakto o sa pagbarog sa kamaturan. Wala gusto sa Ginoo sa ito. Ingon ng mga anak niya. Iklaro niya ang word niya, my little children. O barog ta sa eksakto. Pag kinabuhi ta diha sa eksakto. Para lagi, kanang ikaw i-degrade ka, at least, pag kinabuhi ta eksakto. Hala kung sisulti nila, basta kinagyan ta eksakto. Mga butang na makapahimot, sige. Bahalang dilita, makapalipay sa mga tao. Nakapalipay na ito sa Diyos. Enough na kayo. No? Bahalang dilita, manon, ang kalimutan. Ang pinagkadabes, nakalipay ka sa Diyos. The last verse, ino sa 1 Peter chapter 3, verse 10. Sa 1 Peter chapter 3, verse 10. Ino ang pulong sa Ginoo diya. For he that will love life, siya daw ang naigugma sa kinabuhi and see good days. Gusto siya nga magpakakita sa mga mayong pagkinabuhi. Let him refrain his tongue. Bantayan na ang dila from evil. Kung gusto na rin mo nga magigugma ka sa kinabuhi, kanya makakita sa mga maayong mga adlaw, huwag pasok maayong pagkita mo pagkita mo. Let him refrain his tongue from evil. So paligaya na siya ang iyang dila gikan sa mga dautan. And his lips, yung mga ngabil, that they speak no guile. Dili siya magsulti ng mga dili mga. Kaya nga naman, unsa daw ang imong gingon? Mapalit lang siya. Kaya kung magsulti kag dautan sa imong sigkaingon, tabla ro na nanangandoy ka anang mga utang. So, ang kagikalubutan, ato na lang hikle, Ginoo, tabahin ko, naglabot, gibuanan niya Lord. Tabahin ko paligo. Pero sa akong pala. So, di niya ito makita sa kinabuhi may soul. Bantayan na ito itong dila. Kaya mga puno ba ng Kristohanon ta? Kaya tinod, mansam. Ang butang nalawas ta. Kaya nag-ampon na ta. Pasaling na sa Ginoo. Hindi na tumawan. Pero kung di na ito baatan na itong dila, di na ito, kung masabot din na ito ma-regulate na itong dila, wala yung puno sa ato mga Kristohanon. Ba't ka kasi naka-open ka sa itong mga relatives, masahin na, tanong na ito, sa'yo pag-ilagay mo, pero kayo, ngayon mo nabigil sa mo ha, pagtaan ito pang mabalik ang mayong pagkakas. Ano? Dila lang ang dahilan na dito kang pulong, tingin na buhitan dito nyo, kinaglagot mo ka, gupa ang relasyon. Tanaw niya, nakita ng mga check. May mga instances ako sa akong experience, na yung mga panahon nga usay na nga itag ko sa ilo ko silang sala. Pero tanong nga pag-deal, usay ko ako sa imong sala, na wala mo na insulto na sila. Kita na focus. Right? Kita na lang. Usay ko ako, kasama sa ilo. Pag okay na, pagtayan din mo, mali na po na usap. Aron lumayo na po na, dahil. Ano naman na? Tingnan ko itong nurse nila, yung siya sa ako'y kabuha ba nila na sir, no? O lagi, ma'am? So kung di mo binalik ni siya, di na magkanda. Kung karoon mo natin, maging po na, kaya gamit naman ang action of God. So, mag-easy na yun sa sir. Ang kanta, maayo na ba? Yun ko lagi, ma'am. Sa iyo, dito lang nahing magbuhat mo kubantay na bali na kung compliant pala. Sakto ito ka, ang diri ano to. Pag-abri na ko sa wire. Amen? Ayun, parang gagawin ng kabantay ka. Kaya punta sa itong ka-relation na to, no? Itong mga amigo, itong mga amiga, itong mga silingan, itong mga parinti. Punta, masitaw na to ang mga problema. Na nahimo na to doon sa itong mga nila.
ayuda sa ato pagtuo sa Ginoo, sa ato kasing-kasing, papasipay ang tanan para simayin sa Diyos.